Hello kabikers! For today's video mag-assemble tayo ng pamalakasang 5-tier cake para sa wedding. At ang cake nga pala na ito guys ay nung kahapon pa, ngayon ko lang sa na-edit at tagawa ng voice over. At ang motif nga pala ng cake na ito guys ay merong green, light brown and cream. At ito na ngayon ginagawa ko para sa ating bottom tier na may kulay cream. At ang size nga pala ng bottom tier na ito guys na ginagawa ko ngayon at binupros-tingan ay 12x3 at dami cake styro ito. At medyo mababa nga lang yung bottom tier na ito dahil 3 inches lamang yung height nito. At dapat nga nito ay 5 inches yung height ng styro pero nabuhusan kami kaya 3 inches na lang yung ginamit ko. At ito naman yung cake na pinupros-tingan ko ngayon ay para sa ating second tier na ang size nito ay 10x5. At ito nga rin pala yung lagi kong diskarte guys. Sa pagprosting na may kulay na icing kailangan manipis lamang at kunti lang yung icing na gamitin mo para kunti lang yung food color na magagamit mo. At ang mga cake nga pala nito guys ay naka-chiller ng overnight bago ko sa i-finish sa pagprosting na ganito na may kulay na icing. At bali ang ginagawa ko nga sa mga cakes ko ay pinaprostingan ko lang siya ng manipis bago ko ilalagay sa chiller ng overnight. Pero kapag plain naman yung kulay ng cake at white icing lamang kaya ang ginagawa ko ay i-finish ko na ito sa pagprosting at saka ko ilalagay sa chiller ng overnight. At ang pinakamaganda kasi dito kabikers, once i-chiller mo itong mga cakes ay hindi ka talaga mahihirapan sa final frosting. At mas mapakinis mo pa ito na maayos guys yung mga cakes mo. At higit sa lahat kabikers ay hindi ka mahihirapan sa pag-assemble or pag-stack ng cake. Yan ang ginagawa ko sa papatong-patong ng cake ay talagang walang kahirap-hirap. At ito nga yung way ko guys sa pag-assemble or pag-stack ng cake. Itong ginagawa ko kung nakikita nyo o diba napaka-satisfy panoorin. At wala kang makikitang bakat-bakat sa bawat edges ng mga cakes ko. Talagang napakalinis tingnan. At sa mga hindi nakakaalam ko anong lagi kong ginagamit na icing ay walang iba kundi ang Mona Lisa whipping cream. At marami nga parang hindi satisfy sa icing na to gawa ng mabilis nga ito maluso at hindi sa stable kapag mainit yung panahon. Pero base sa aking experience guys sa icing na to kahit sa room temp lamang ay tatagal ito ng maraming oras. At kaya naman ang diskarte ko talaga dito kabikers chinichiller ko talaga yung mga cakes ko ng overnight para tatagal yung stability ng aking Mona Lisa icing. Pero tingnan nyo naman guys kung gaano kalakas yung Mona Lisa icing. Ginamit ko lang man ito sa mga 6-tier cake ko at 5-tier cake ko gaya nito. At sa mga nagtatanong at hindi nakaalam kung may cakeboard nga ba talaga akong nilagay dyan sa bawat cake ko bago ipatong-patong ay mayroon po talaga yan. At panoorin nyo na lang yung mga previous videos ko kung paano ako naglagay ng cakeboard ko sa bawat tier cake ko. At ilalagay ko na lang yung link ng video sa comment section para mapanood nyo. At sa mga nagtatanong dyan guys kung anong klaseng cakeboard na ginagamit ko nilagay ko sa aking mga tiered cake ay ilalagay ko na rin yung link ng video guys sa comment section para mapanood nyo. At ito na nga pala yung finished outcome ng ating wedding cake kabikers. O diba napakaganda at pamalakasan yung dating. So yun lamang mga kabikers. Thank you for watching. Please like and share and follow na rin sa ating account for more cake videos. Bye bye.
ka-bakers, kamusta? So for today's video ay mag-a-assemble naman tayo ng 5 turkey. At ang cake nga pala na ito guys ay nung nakarang araw pa ngayon ko lang sa na-edit at nagawa ng voice over. At ang cake nga pala na ito guys ay para sa naganap na wedding nung May 8 dito sa Star Monica Hotel. Ano desserts? At halos lahat naman talaga ng cakes order na ginagawa ko ka-bakers ay dito lang yan lagi sa Star Monica Hotel. At lahat nga ng klaseng okasyon na magaganap dito ay ako talaga yung tagagawa ng mga cakes order. At hindi nga lang mga cakes ang ginagawa ko dito, pati na rin sa mga tinapay, mga desserts at marami pang iba. Pero ang mabuti guys kasama ko naman lagi yung kapatid ko sa paggawa ng mga orders dito. At sa mga hindi nakakaalam ka-bakers, lahat talaga ng cakes ko ay naka-chiller muna ng overnight bago ko ito pipinis sa pag-frosting. At ito nga pala yung mga flowers guys na aking gagamitin mamaya para sa decoration ng cake na to. At ganito lang pala yung diskarte ka-bakers, gamitan nyo lang ng airbrush spray kung kailangan nyo ng mga flowers na may iba't ibang kulay. At syempre ka-bakers, ang gagamitin yung pang spray paint ay yung mga liquid na food color. At ang ginagamit ko nga palang pang spray paint guys ay yung Shipmaster na food color. At ito na nga ka-bakers, yung part ng cake na to ay ang pag-assemble. At ang cake nga pala na ito guys ay edible lahat na chiffon cake at walang kasamang styro or dami cake. At sa dami na ng 5 cake na ginawa ko ay ito nga yung pinakababa. Dahil ang height nga ng bawat isa ng cake na ito ay nasa 4 inches lamang. At ang mga sizes pala ng bawat cake na ito guys ay mula sa bottom tier ay meron tayong 12 by 4. At itong second tier ay 10 by 4. At yung third tier ay 8 by 4. At yung fourth tier ay 6 by 4. At yung pang top tier natin guys ay 4 by 4. At ang motif nga pala ng cake na ito guys ay beige and dark brown. As usual pa rin ka-bakers at lagi ko rin naman talagang sinasabi sa inyo na ganito talaga simple yung way ko sa pag-assemble ng aking mga tier cake. Siyempre ka-bakers, may cakeboard po talaga nakalagay dyan sa bawat cake bago ipatong-patong. Panoorin nyo lang yung mga previous videos ko kung paano ko nilalagay. At sabi ko nga sa inyo guys, ganito lang talaga dali at kasimple yung way ko. Walang kahirap-hirap para sa akin. Pero maraming ibang para naman guys sa pag-assemble tulad ng i-stack muna nila yung cake bago icingan. Pero na-try ko na kasi guys, ang nangyayari ay sobrang ngalay sa kamay. Medyo matagal nga rin pakinisin ng ganong way, lalo na sa sharp edges ng bawat cake. At unlike nga dito sa ginagawa ko ka-bakers, sa sobrang linis at kinis, kung titingnan mo ay parang pundan cake. At hindi ko rin kayo pinipilit guys, nagayahin yung ginagawa ko, nasa inyo pa rin talaga ang mga diskarte sa paggawa ng cake. Sa akin lang guys, sinishare ko lang yung mga diskarte ko at natutunan ko, baka sakaling magustuhan nyo, baka rin makatulong, lalo dyan sa mga baguhan pa lamang. At ito na nga yung finished outcome ng ating winning cake ngayon ka-bakers. O diba, napakaganda. So yun lamang guys, thank you for watching, please like and share and follow na rin sa ating account for more cake videos. Bye bye!